Good afternoon po sa lahat. Bago po tayo magsimula sa pag-aaral po tungkol po dito sa Unit 45 ay tungkol po sa magkaibigan ni David at ni Jonathan. So, tinatawag po natin itong David and Jonathan love each other. So, bago po natin simulan ang pag-aaral po ay tayo po humingi ng tulong sa Diyos sa pamamagitan po ng panalangin. Tayo po yumuko at manalangin. Aming Diyos na mapagmahal, maraming salamat po. Higit po sa lahat, kami po ay yung iniligtas sa walang hanggang pagkawasak sa impyerno. Bagamat kami noon ay naniniwala na may Diyos, subalit hindi po sapat na kami po ay makapasok sa inyong kaharian. Kaya kami po ibinigyan niyo po ng pagkataon upang mapakinggan po ang inyong tunay na ebanghelyo. Kaya kami po naligtas at naging mga anak ng Diyos. Ngayon po ay narito kami sa inyong harapan. Patuloy po sa pag-aaral ng inyong salita. Ganoon din po ay patuloy din po nakikinig. Ang mga nakikinig ay hiniling po namin na ay bigyan niyo po ng karunungan pagkaunawa na pag-aralan po namin ito upang kami po ay maging matatag sa aming pananampalataya sa pamamagitan po ng pag-iibigan. Ay nilingin po namin Panginoon na samahan niyo po kami at kumilos po kayo sa pamamagitan ng Banal na Espiritu upang manawaan po namin ang lahat naming pag-aaralan. Ang lahat ng ito ay dinadalangin namin sa pangalan ng inyong anak si Jesucristo. Amen. Dito po sa ating script, kung makita po natin ay dito po sa main script ay 1 Samuel chapter 18 verse 1 hanggang 5 at chapter 19 verse 1 to 7 tsaka verse 20. So dito po ay babasahin ko po yung verse 3 hanggang 4 ng unang Samuel chapter 18. So makikita niyo po sa ating script. Dito po, nang magkagayoy, nakipagtipan si Jonathan kay David sapagkat kanyang minahal siya na gaya ng kanyang sariling kaluluwa. Hinubad ni Jonathan ang balabal na nakasuot sa kanya at ibinigay kay David, pati ang kanyang baluti, tabak, busog at pamigkis. Dito po, bago simulan, pagkatapos makipagdigma ni Haring David doon sa kay Goliath na isang mandirigma na malaking tao, ay siya ay sinama ng mga tauhan ni Haring Saul papunta sa kampo, at ito ay maaring nakita ni Haring ni Haring Saul si David sa malayo, at siya ay tinanong niya si Abner kung kanino anak. So sinabi ni Abner na siya si David na anak ni Jesse ng taga Bethlehem. Kaya simula noon ay maaring nakita ni Jonathan si David sa pakipaglaban kay Goliath, kaya ito ay naging magaan ang kanyang kalooban kay David, no? At nagkaroon sila ng isang tunay at tapat na magkaibigan, no? Ang magkakaibigan ay maaring ito ay nanguhulugan din na si Jesucristo, nung siya ay namatay para sa ating lahat ng mga kasalanan, ay nanguhulugang ito na si Kristo ang tunay nating kaibigan bilang mga Kristiyano. Sa mga Kristiyanong minahal ng Panginoon, dahil sa pagmamahal sa atin ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang tanging anak. Siya ang nagdanas ng mga kahirapan at nagdanak ang kanyang dugo sa cross para sa ating kapakanan. Ito ay bilang tanda ng pag-ibig niya para sa atin. Isa ako nito, o isa din kayo siguro nito, na
naging bunga ng pag-ibig ni Jesucristo sa cross. So, kung mapansin natin, si Jonathan ay nakita niya si David, kaya ito kanyang minahal na mas higit, no? Parang tulad ng kanyang sariling kaluluwa. Ganon din po yung Diyos, no? Yung unang nagmahal sa atin ay ang Diyos. Dito sa unang Juan chapter 4 verse 19, dito sa script, no, sabi po dito, tayo ay umibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Ang Diyos na si Jesucristo ang unang umibig sa atin. Kaya magagawa nating mahalin ang Diyos dahil siya ang unang nagmahal sa atin. Iniligtas niya tayo sa kasalanan mula sa kamatayan na tungo sa buhay na walang hanggan. At kung hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo, hindi natin magawang mahalin ang Diyos. Kaya, ang tunay na pagmamahal ay mula sa Diyos nung namatay si Jesucristo sa lahat ng ating mga kasalanan. Si David ay may tunay na pagmamahal kay Jonathan sapagkat una siyang minahal ni Jonathan. Dito sa 1 Samuel chapter 18 verse 1, pagkatapos niyang makapagsalita kay Saul, ang kaluluwa ni Jonathan ay napatali sa kaluluwa ni David at minahal siya ni Jonathan na gaya ng kanyang sariling kaluluwa. Ang kaluluwa ni Jonathan ang nagpatotoo na minahal niya si David, na pinatotohanan din ito ng kaluluwa ni David na siyang minahal na tunay ni Jonathan. Dito sa Juan chapter 15 verse 13, babasahin ko po, walang may higit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibinigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang kaibigan. Sino po ang tinutukoy nito? Si Jesucristo. Namatay siya sa lahat ng mga tao. Ang dakilang pag-ibig ng Diyos ay ibinigay niya ang kanyang buhay sa kamatayan sa cross upang maligtas ang mga tao patungo sa impyerno. Maging sa aklat ng Roma chapter 8 verse 16, sinasabi doon na ang Espiritu mismo ang nagpatotoo na tayo'y mga anak ng Diyos. Kaya bagamat ang Diyos ay hindi nakikita, subalit pinatotohanan ng ating puso na sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa bawat kaluluwang naligtas, ito ay tanda at tunay na tayo ay anak ng Diyos. Ito ay isang bagong utos na ibinigay ng Diyos sa mga kapatiran sa iglesia o sa church na magmahalan din. Kaya ang pagmamahal ng Diyos ay nagpatotoo na dapat din tayo ay magmahalan na tulad ni David at ni Jonathan. Sa Juan chapter 13 verse 34, isang bagong utos ang inuutos na ibinibigay, utos na sa inyo'y ibinigay ko, na kayo'y magmahalan sa isa't isa kung paanong minahal ko kayo. Magmahalan kayo sa isa't isa. Pagkatapos magkaroon ng kaligtasan, ay dito pa lang magsimula ang buhay na tinatawag na Kristiyano, na inuutos ng Diyos na magmahalan ang mga pinabanal sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo, ang pag-ibig, sapagkat siya ay nagmahal sa atin. Kaya't ang lahat ng mga naligtas ay nagkaroon ng tunay na pagmamahal sa bawat kaluluwang naliligtas. Kaya ang pamagat-baga ng ating topic na ito ay ang
pagmamahal ng bawat isa ni Jonathan at ni David. No? Ang pag-ibig ay siyang katuparan ng kautusan. So, nakalagay sa Aklat ng Roma, chapter 13, verse 10. Yung pag-ibig. No? Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig ay siyang katuparan ng kautusan. So, ito pong kautusan ito po yung kautusan na pagkatapos maunawaan ng kaligtasan, ito na yung pagsunod sa Diyos. Hindi po yung hindi pa na-save, tapos sundin ang kautusan. So, yun po ay hindi at mali po yun. So, kaya pagkatapos nating magkaroon ng tunay na pag-ibig sa Diyos, na may pag-ibig ni Kristo, ay mayroong kasunduan, no? May kasunduan kung paano sundin natin ang Diyos nga nagligtas sa atin. Kumbaga balik tanaw, pasasalamat. Ang pag-ibig ng Diyos ay ang pag-ibig na ipinatibay ng kasunduan o yuntipan ni Kristo sa cross. Dito sa 1 Samuel chapter 18 verse 3, nang magkagayoy, nakipagtipan si Jonathan kay David sapagkat kanyang minahal siya na gaya ng kanyang sariling kaluluwa. Ang isang tipanan o pakikipagsunduan ay katulad ng kontrata. No? Parang kontrata na may tatak silyado pagkatapos tatak silyado. Ganon din naman sa atin, pagkatapos natin marigtas, may iroon tayong tatak silyado ng Banal na Espiritu Santo. Ito ay sinasabi sa Aklat ng Epeso, chapter 1, verse 13. Kung mabasa niyo po yan, sinasabi doon, tatak ng Espiritu Santo, ay si Jonathan at si David ay may kasunduan na dapat tuparin. No? Gayon din naman, sa mga naligtas, sa mga tunay na born-again Christian, mayroon tayong kasunduan ang mga nakaligtas kay Kristo. Ano yung kasunduan? Sumunod sa kanyang utos upang tayo ay maging banal hanggang sa pagdating ni Kristo. Kinukumpirma ni Jonathan kay David na kung gaano niya kamahal si David at ang kanyang pagmamahal ay hindi magbabago sa pamamagitan ng paggawa nilang tipan. Ang salitang kumpirma ay nanguhulugan na patunayan ng may katiyakan, isang salitang ginagamit kapag kinukumpirma ang isang may katotohanan. So, dito po sa Amos, chapter 3, verse 3, so, nanghulugan din ito na tunay na magkakaibigan. Verse 3, makakalakad ba ang dalawa na magkasama malibang sila ay mayroong ginawang tipanan? Nang makita ng Diyos ang kanyang pag-ibig, nang ipakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa sangkatauhan, pinatunayan din niya ang pag-ibig sa pamamagitan ng tipan. Pangako. Tunay nga ang Biblia ay salita ng tipan na ibinigay ng Diyos sa mga tao. Sa wakas, si Kristo ay ibinigay upang patunayan ang kanyang pag-ibig. Dito sa Roma chapter 5 verse 8, subalit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Sa pamamagitan ng pagbayad ni Kristo sa kasalanan, natanggap natin ang kapatawaran ng mga kasalanan at pagkamit ang kaligtasan sa pamamagitan ng pag-asa sa cross. Ito ay ang pangako o yung tipan ni Kristo sa cross. Sa Epeso chapter 2 verse 4 to 5, sa Aklat ng Epeso chapter 2 verse 4 to 5, ngunit ang Diyos ay palibhasa'y mayaman sa awa dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin,
maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya, tayo ay naligtas. Ito ang tunay na pag-ibig ng Diyos, no? Maging sa unang Juan chapter 4 verse 10, unang Juan chapter 4 verse 10, narito ang pag-ibig, hindi tayo umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Si David ay isang taong nakipag-ugnay sa puso ng Diyos. Minahal tayo ni Kristo noong tayo'y makasalanan, ngunit ginawa niya ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng pagmamahal sa mga umiibig sa kanya ng higit na katulad ni David. Maging sa aklat ng mga gawa, chapter 13 verse 22, aklat ng mga gawa chapter 13 verse 22, nang siya ay alisin niya, si David ay ginawang hari. Si Saul ang tinutukoy doon, itong inalis niya, ginawang hari nila, na sa kanyang patutuo ay sinabi niya tungkol sa kanya na natagpuan ko si David na anak ni Jesse, na isang lalaking kinalugdan ng aking puso, naggagawa ng buong kalooban ko. Yan po ay nakapropesiya maging doon po sa aklat ng mga hari, no? Sa aklat ng Samuel. So dito makita po natin ang panibagong pakipagtipan o panibagong kagamitan, pandigma. So ito po ay ipinagkaloob sa kanya ni Jonathan. Dahil sa pagmamahal ni Jonathan kay David, kanya itong binigyan ng kasuotang pandigma upang protektahan ang kanyang sarili sa lahat ng laban. Kaya't sa lahat ng mga utos ni Haring Saul kay David, patungo sa pakipaglaban sa mga kaaway, siya ay nagtatagumpay. Dahil sa pagmamahal ng Diyos, tinutulungan siya ng Diyos, patuloy siyang nagbibigay sa atin ng proteksyon sa pamamagitan ng kanyang salita na patuloy na nagpapaalala sa atin. So ano nga ba yung spiritual na kipagdigma o yung kagamitan pangdigma? So spiritual na kagamitan pandigma. Dito sa mga Kristiyano, kung makita po natin sa Efeso chapter 6 verse 13 to 17, babasahin ko po, sundan po ninyo sa aklat ng Efeso chapter 6 verse 13 to 17. Kaya't kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makatagal sa araw ng masama. At kung magawa na ninyo ang lahat ay tumayong matatag. Verse 14, kaya tumindig kayo na ang inyong mga baywang ay nabibigkisan ng katotohanan, na suot ang baluti ng katwiran, at nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan. Verse 16, kasama ang lahat ng mga ito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya, na sa pamamagitan nito ay inyong masugpo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. Verse 17, at taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Ito po yung tunay na kagamitang pandigma bilang mga Kristiyano sa mundong ito para malayo tayo sa mga kasalanan na dumarating sa atin kaanumang oras, ay yung salita ng Diyos, yung ating panangga. Ang isang mandirigma ay kinakailangang magsuot
ng panangga sa katawan mula sa ulo na hanggang paa. Para bang isang sundalo, kailangan mong gumamit ng mga armas sa pakipagdigma, at hindi lamang armas kundi yung mga panangga, mga bullet drop, para hindi ka matablahan ng bala, no? Upang proteksyonan tayo, isuot natin ang helmet ng kaligtasan, ang tabak ng pananampalataya. Taglayin natin ang kaligtasan, ang tunay ng tabak ng Diyos. Tabak ng Diyos sa mga Kristiyano ay ang salita ng Diyos. So, ang tulong ng Diyos nasa atin kung tayo po ay dala po natin ang kanyang salita. Malaking pagpapala na magkaroon ng isang kaibigan, at kung saan ay maaari mo itong ibahagi sa tunay na magkaibigan kung ito atin nalalaman o natuklasan. Kaya 1 Samuel chapter 18 verse 4, hinubad ni Jonathan ang balabal, no, na nakasuot sa kanya at ibinigay kay David, pati ang kanyang baluti o tabak o yung pamigkis. Ang pagbibigay kahit isang tabak o upang protektahan ang buhay sa gera ay may isang simbolo o kahulugan na pinagkatiwala na buhay o pinagkatiwala. Maaari nating masabing nagtitiwala si Jonathan kay David, si pinagkatiwala sa kanya ang pagkagamitang pandigma. So yun ang tunay ng tanda ng pagmamahal. So, binibigyan ng proteksyon ng isang kaibigan, yung kaibigan. Hinubad ni Kristo ang kanyang kaluwalhatian at binihisan tayo ng balabal ng katuwiran. Isaiah chapter 61 verse 10. Dito po sa aklat ng Isaiah chapter 61 verse 10, ako'y nagagalak ng mabuti sa Panginoon. Ang aking buong pagkatao ay magagalak sa aking Diyos, sapagkat binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan, kanyang tinakpan ako ng balabal ng katwiran. Kaya gaya ng lalaking ikakasal na ginagayakan ang sarili ng panamuting bulaklak, at gaya ng babaeng ikakasal na ginayakan ang kanyang mga hiyas. So, ang Diyos po mismo ang nagbigay ng kanyang sarili upang tayo ay takpan ng lahat ng ating mga kasalanan. Ang kaibigang tapat, 1 Samuel chapter 19 verse 2, 1 Samuel chapter 13 verse 2, tapat na kaibigan. Kaya't sinabi ni Jonathan kay David, pinagsisikapan kang patayin ni Saul na aking ama, kaya't maging maingat ka sa kinaumagahan, manatili ka sa isang lihim na lugar at magtago ka. Kaibigang tapat, no? Sa lahat ng oras ay sasabihin ang lahat ng mga bagay upang maprotektahan sa mga darating na problemang hindi inaasahan. Ang Diyos ay siyang tunay na kaibigan. Ang hindi tapat na kaibigan ay hindi maasahan. No, tanging si Kristo lamang. Mga kaibigan kay Kristo. Dito sa 1 Peter, 1 Pedro chapter 1 verse 22, 1 Pedro chapter 1 verse 22, ngayon, nililinis ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan, kaya't kayo'y may tunay na pag-ibig sa isa't isa, pag mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa dalisay na puso. So, tayo ay ang tunay na nagpoprotekta sa atin, no? Sa atin bilang mga naligtas. So, kailangan pagkatapos na maligtas, mayroon tayong tunay na pag-ibig na mula sa Diyos at dalisay na puso.
Sa Efeso chapter 4 verse 6 verse 15 to 16, sa Efeso chapter 4 verse 15 to 16, so nandyan pa rin po sa scripts natin sa page 4, no? Kung humahawak sa katotohanan na may pag-ibig, lumago tayong lahat sa Kanya na siyang ulo sa makatuwid ay si Kristo. Verse 16, nasa Kanya ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakaisa sa pamamagitan ng bawat litid ayon sa paggawa sa sukat ng bawat bahagi ay nagpapalaki sa katawan tungo sa kaikatibay sa sarili sa pag-ibig. So, ang tunay na paglago ng pananampalataya ay yung pag-ibig sa bawat isa sa mga kapatiran, no? Maging sa Proverbs chapter 25 verse 19, Aklat ng Kawikaan chapter 25 verse 19, ang pagtitiwala sa taong di tapat sa panahong ng kagipitan ay kagaya ng sirang ngipin at paang nabalian. So, hindi ganoon ang nangyari kay Jonathan at kay David. So, si David ay nag-iingat para sa hinahabol ng ni Haring Saul ang kanyang buhay. Kaya si Jonathan ay naging kadikit ng kanyang ama upang kung ano ang kanyang maririnig patungkol kay David ay kanya itong sinasabi, no? Kaya dito sa sinasabing sharing for fellowship bilang mga kapatiran sa unang Samuel chapter 19 verse 3, unang Samuel chapter 19 verse 3, ako'y lalabas at tatabi sa aking ama sa parang na sa iyong kinaroroonan, at ako'y makipag-usap sa aking ama tungkol sa iyo, at kung may malaman akong anuman ay ay aking sasabihin sa iyo, no? So si Jonathan ay naging tulay ni David kung ano po ang pinaplano ni Haring Saul sa kanya. Upang hindi mapahamak si David, ay patuloy na binabantayan ni Jonathan ang bawat utos o kilos ng hari patungkol kay David. O mga sharing o tunay na tapat na brothers and sisters tungkol sa Christian life, ay dapat na magbibigay ng lakas ng loob na tulad na pagbibigay ni Jonathan ng mensahe kay David. Tanging ang salita ng Diyos ang siyang nagpapalakas sa bawat isa. Katulad pong nakalagay po sa Aklat ng Hebreo chapter 10 verse 24, no? Magpaalalahanan ang bawat isa sa pamamagitan ng salita ng Diyos upang huwag manghina sa pananampalataya, no? Ang bawat tao ay mayroong pagkakataon na makinig ng tunay na ebanghelyo. Sa ngayon ay hayagang ipinahayag ang tunay na pangangaral ng ebanghelyo. Lahat ng pagkakataon ay ibinigay ng Diyos sa atin upang ipaalam sa mga tao ang kanyang tunay na pag-ibig sa sanlibutan. Kaya nakalagay sa John chapter 15 verse 15, ang lahat ng mga bagay ay hayagang na upang malaman ng sangkatauhan ang kalooban ng Diyos, ang patungkol sa kaligtasan, na ito'y hindi na lihim kundi ito'y hinahayag. So, madali pong salita, sa panahon po natin ngayon ay pinapahayag ang tunay na ebanghelyo, yung kaligtasan.
So, verse 15, babasahin ko po sa Juan chapter 15. Hindi ko kayo tatawaging mga alipin sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit, tinawag ko kayong mga kaibigan sapagkat ang lahat ng mga bagay ay narinig ko sa aking Ama ay ipinapaalam ko sa inyo. So, hindi alipin kundi kaibigan. Bakit? Ipinahayag ni Jesucristo ang kanyang katotohanan sa mga kaibigan niya. So, ibig sabihin, hindi lamang kapatid, kundi maging kaibigan. Ipinagtanggol ni Jonathan si David sa harap ng kanyang ama na si Haring Saul. Ito po makita sa 1 Samuel chapter 19 verse 4 to 5. Unang Samuel chapter 19 verse 4 to 5. At si Jonathan ay nagsalita ng mabuti tungkol kay David, kay Saul na kanyang ama. At sinabi sa kanya, huwag nawang magkasala ang hari laban sa kanyang lingkod na si David sapagkat hindi siya nagkasala laban sa iyo. At ang kanyang mga gawa ay mabuting paglilingkod sa iyo. No, kumbaga, parang kinapakonsensya niya. No, pinapakonsensya niya si Haring David, si Haring Saul patungkol sa ginawa ni David na mabuti sa kanyang harapan. Sa verse 5, inilagay niya ang kanyang buhay sa kanyang kamay at pinatay niya ang Palistiyo at gumawa ang Panginoon na dakilang pagtatagumpay para sa buong Israel. Nakita mo ito at nagalak ka. Bakit magkakasala ka laban sa walang salang dugo sa pamamagitan ng pagpatay kay David na walang anumang kadahilanan? So, yun nga, parang kinukonsensya niya yung kanyang ama na kinukumbinsi, bakit mo kailangang ipapatay si David samantalang wala siyang ginagawa? Lahat ay mabuti ang kanyang ginagawa para sa Israel. So, ganun din po naman maging sa atin, mga Kristiyano, kahit gumagawa tayo ng kabutihan sa pag-evangelize, sa tuwid sa ating bilang mga Kristiyano na namumuhay, pero minsan po mayroon talagang mga pagsubok na ganito na tarang inuusig tayo. So, si Jonathan ang nagsalita kay Haring Saul patungkol kay David. So, si Jonathan ay siya ang kumakatawan kay Kristo Jesus, no? Kay Jesus Christ na tagapagtanggol sa harap ng Diyos. So, si David ay kumakatawang isang Kristiyano at si Jesucristo ay si Jonathan ay kumakatawang kay Jesucristo. So, si David parang siyang Diyos, no? Tagapagtanggol. So, tagapagtanggol sa harap ng Diyos. John chapter 5 verse 22. Sa John chapter 5 verse 22, ang Ama ay hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. So, sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo, tayo ay naproteksyonan sa ilalim ng hatol ng Diyos sa impyerno. Na tayo ay nararapat papunta sa impyerno, subalit nagdanak ang dugo ni Jesucristo upang itubos sa ating lahat ng mga kasalanan, kaya tayo'y tunay na inibig ng Diyos at naging anak. So, ipinagkatiwala ng Diyos ang hatol sa kanyang anak na si Jesucristo. Dahil sa pagmamahal ni Jonathan kay David, kanyang ginawa ang lahat ng mga bagay upang maipagtanggol niya sa harap ng kanyang amang si Saul. No, mayroong tayong tunay na tagapagtanggol sa harap ng Diyos na si Jesucristo mula sa kamatayan sa impyerno. Kaya't mayroong tagapamagitan sa atin at sa Diyos. Binuhay tayo ni Jesus sa pamamagitan ng sa pagkamatay para sa atin at siya ay nabubuhay bilang tagapagtanggol sa atin, maging sa panahon po natin ngayon. Kaya, bawat paglagkakasala, ang mga Kristiyano, kailangan natin ipanalangin sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Dito naman po sa aklat ng unang Juan, chapter 2, verse 1. No?
unang Juan chapter 2 verse 1, mga munti kong anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo huwag magkasala. Ngunit kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama na si Jesucristo na siyang matuwid. Okay. So malinaw po na may tagapagtanggol, pero hindi porke may tagapagtanggol ay basta na lang gawa ng pagkakamali kaya may tagapagtanggol. So hindi po ganun. Kaya sa harap ng Diyos, mayroon din tayong tagapagtanggol sa pamamagitan ng mga tao na walang iba kundi si Kristo, ang siyang tagapagtanggol sa ating mga kasalanan sa harap ng Panginoon bilang mga anak ng Diyos. Minsan ay nagkakasala, subalit ito ay dapat nating pagsisihan sa pamamagitan ng panalangin sa madaling panahon. At pagsunod sa kalooban ng Diyos kay Kristo na siyang ating tagapamamagitan sa Diyos upang hindi tayo magkaroon ng matinding disiplina bilang mga anak ng Diyos. 1 Samuel, unang Samuel, chapter 19, verse 20. Unang Samuel, chapter 19, verse 20. Kaya't nagdala si Saul ng mga sugo upang dakpin si David. Nang kanilang makita ang pulutong ng mga propeta na nagsasalita ng mga propesiya at si Samuel na tumatayong puno nila, ang Espiritu ng Diyos ay dumating sa mga sugo ni Saul at sila'y ay nagsalita rin ng propesiya. No? Kahit anumang utos ni Haring Saul upang patayin si David, siya ay hindi siya nagtatagumpay dahil ang Diyos ay kasama niya. At hindi pinahintulot ng Diyos na si David ay mamatay sa kamay ni Saul. Kung tayo man ay may sapat na pananampalataya at may pusong pagsunod sa Diyos, tayo ay nasa ilalim ng proteksyon ng Diyos. Walang magagawa ang sinumang tao. Iyon ang sinasabi sa aklat ng mga awit chapter 56 verse 11. Malinaw po doon, walang magagawa ang tao. Kung tayo po ay maging masunurin, pinoprotektahan ng Diyos. Pero kung maaari man, kahit sumasunurin tayo at magkakaroon man ng problema, so yan ay pagsubok. O di, maaari kayang may gustong maituro sa atin yung Diyos. Baka gustong may ipapakita ang Diyos sa atin. Si Jonathan and David at si David ay pangako sa isa't isa upang proteksyonan ang bawat isa. Dito sa unang Samuel pa rin po, chapter 20 verse 2 hanggang 4, na sinasabi sa kanya, malayong mangyari iyon, hindi ka mamamatay. Ang aking ama ay hindi gumagawa ng anumang bagay na malaki o maliit na hindi niya ipapaalam sa akin. At bakit ililihim sa akin ng aking ama ang mga bagay na ito? Hindi gayon. No? Sa verse 3, subalit sumagot muli si David, nalalaman ng inyong ama na ako ay nakatagpo ng biyaya sa iyong paningin. At kanyang iniisip, huwag itong ipaalam kay Jonathan. Baka siya'y maghinagpis. Ngunit sa katotohanan, habang buhay ang Panginoon at buhay ka, iisang hakbang ang nasa pagitan ko at sa kamatayan. Verse 4, nang magagayoy sinabi ni Jonathan kay David, anumang nais ng iyong kaluluwa ay gagawin ko para sa iyo. Yun yung tapat na pangako. No? Yan ang tapat na kaibigan na sa anumang bagay ay may proteksyon siya kay Jonathan mula sa kanyang amang si Haring Saul. Si Haring Saul ay isang hari na hindi ginagawa ang kanyang gawain o tungkulin bilang isang hari, kundi patuloy niyang tinutugis ang buhay ni David. Sa buhay ni David ay walang tigil ang pagtugis sa kanya ni Saul at pag-uusig sa kanyang buhay.
Gayon din naman sa mga tunay na mga Kristiyano ay patuloy din tinutugis ng mga kasalanan. Kaya't ano ang dapat gawin bilang mga ligtas, mga tinawag ng Diyos, ay kinakailangan mapagtagumpayan ang lahat ng nararanasang kahirapan sa buhay Kristiyano. Si David ay nasa ilalim ng mga kamay ni Saul upang dumaan sa mga pagsubok at training, bago siya maging hari. Ang lahat ng ito ay kanyang pinagtagumpayan at sa huli ang biyaya bilang isang dakilang hari ay tinanggap niya ito sa Israel. Sa buhay ni David ay kung ating makikita, siya ay patuloy na hinahabol at inuusig ni Haring Saul. Subalit sa huli ay naging tagumpay at naging dakilang bansang hari sa Israel. Ay gayon din naman sa atin maaring maging katulad natin ang buhay ni David. Ang bawat Kristiyano ay nakakaranas ng mga pag-uusig, paghahatol ng mga taong hindi nakakaunawa ng katotohanan o yung kaligtasan. Subalit kinakailangan natin itong malampasan at matagumpayan upang haharap tayo sa Diyos na walang kahiyan at maging matagumpay sa ating buhay Kristiyano sa harap ng Diyos na katulad ni David na ay naging hari sa huli at naging dakila sa kanyang pangalan sa bansang Israel. Ganito ang resulta ng pag-ibig ng Diyos o ng pag-ibig ng magkaibigan. Ganun din naman ang resulta sa maging pag-ibig natin sa Diyos. Maging ganito ang resulta sa mga brothers and sisters sa church kung tayo po ay nagkakaisa at nagmamahalan. Kaya ang konektado at nagkakaisa kay Kristo upang maisakatuparan ang kalooban ng Panginoon. May mga kaibigan sa mundo na kung mayroong tatlo kang kaibigan o maraming kaibigan, ikaw ay pinakadakila, matagumpay sa buhay. Ang naghahanap ng totoong kaibigan ay hindi ganoon kadali. No? Hindi sa panahon natin ngayon. Marami tayong kaibigan kapag tayo ay masama ayos o matagumpay na buhay. Ngunit ang nananatili na kaibigan dapat hanggang sa kahirapan. Pero minsan sa kahirapan ay sila ay wala na. Iniiwan. No? Iniiwan man. Lahat ng kaibigan sa mundong ito ay nangiiwan. No? Sino ang tunay na kaibigan? No? Na hindi ka papabayaan? Yung tanging Diyos lamang. Tanging Diyos na si Jesucristo. Proverbs chapter 17 verse 17. Proverbs, Aklat ng Kawikaan chapter 17 verse 17. Ang kaibigan sa lahat ng panahon ay nagmamahal at ang isang kapatid ay ipinanganak para sa kagipitan. So yun po ang katotohanan. Kaya dito ang matapat na payo ng isang kaibigan ay maganda. Sa Kawikaan chapter 27 nakalagay po yung verse 9. At ang nagmamahal sa isang kaibigan ay hindi tumitigil sa pagmamahal at hindi nagbabago. Yan ang tunay na magkaibigan. Nasabi po yan sa aklat ng Proverbs chapter 17 verse 17. Last verse, ikalawang Samuel chapter 1 verse 26, ikalawang Samuel chapter 1 verse 26. Ako'y namamanglaw dahil sa iyo, kapatid kong Jonathan. Ikaw ay naging kalugod-lugod sa akin. Ang iyong pagmamahal sa akin ay kahanga-hanga higit sa pagmamahal ng mga babae. So ito po yung si David ay nagpapatunay ng kanyang pagmamahal kay Jonathan. Nang si Jonathan ay nagkasala o yung siya ay nagpapatunay nung siya ay namatay.
So, ang taong si Jonathan ay mahalaga kay David. No? Sino ang tunay na kaibigan natin? Ang Panginoong Hesukristo. Anong uri ng mga taong dapat nating kaibiganin? So, dapat yung may pananampalataya sa Diyos, yung may takot sa Diyos, yun ang tunay na hanaping kaibigan. Yung malapit sa Diyos. Kaya, hanggang dito na lang. So, sana po ay patuloy natin itong pagbulay-bulayan. At may iba pong mga script na dapat ating bigyan ng pansin. So, kayo po ang magpatuloy sa pag-aaral. So, yan po ang ating pinag-aralan, yung patungkol po sa dalawang magkaibigan na kahit hanggang kamatayan ay hindi po nagbabago. So, ganun din naman, ang tunay na magkaibigan, ang pag-ibig ng Diyos sa atin, ay hindi po ito magbabago. Yan po ang kanyang pangako. Okay, hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Tayo po ay manalangin. Muli po kami, Panginoon, nagpapasalamat sa iyong dakilang pag-ibig sa krus na pinakita. Kami po ay makasalanan sa aming noong pamumuhay, subalit kayo po ay nahabag at niligtas kami sa walang hanggang pagkawasak sa impyerno, kaya kami po ay naging mga anak ng Diyos. Kaya Panginoon ay sa pamagitan po ng aming pag-aaral, ng pagmamahal ni Jonathan kay David bilang magkakaibigan, ay higit pa sa pagmamahal ng isang babae. Ito din po ay higit din po na tunay na pagmamahal na pinakita din ito ay siyang rarawan ng pagmamahal ng Panginoong Hesukristo sa amin. Kaya kami po iniligtas sa mga walang hanggang pagkawasak sa impyerno. At pagkatapos po namin maligtas ay patuloy po ninyo kaming inalalayan at pananatili sa church upang kami po ay magamit. Kaya lubos pa kami, Panginoon, nagpapasalamat. Sa pamamagitan po ng inyong tulong ay patuloy kaming ingatan at gabayan sapagkat kami minsan ay nanghihina din. Kaya sa pamagitan lamang po ng inyong salita kami ay nagpapalakas. Ingatan niyo rin po, Panginoon, mga brothers and sisters na patuloy po nag-aaral at nangangaral ng inyong salita upang sila po ay maging matatag sa inyong harapan na magamit po ninyo na sa lahat ng mabuting mga gawa. Maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat na ito dinadalangin namin sa pangalan ng inyong anak si Hesukristo. Amen. Salamat po.